Okay, so mag-share na ako. Okay, so hello, good evening everyone. Good morning, good evening sa ating lahat. Tayo ngayon ay mag-aaral ulit. Okay, this is again part of the personal development. And of course, we have a specific topic which is public speaking. Okay. Napaka-importante po ng public speaking, lalong-lalo na sa negosyo natin. Okay? But before I start, I'd like to welcome each and everyone who are here right now. Okay, napaka-bless po natin kahit tayo ay 9 million lang na participants, napaka-bless natin. Okay? This is actually this training is recorded for the purpose of making others who are were not able to make it tonight para marinig din nila ang ating topic. Okay, I will be your speaker for tonight and let me share or let me introduce to you myself. Ako po ay dating teacher at naging pulis din po ako. Ngayon po, nakatutok na po ako sa pagninegosyo, specifically Live Good. So, naging part ako ng Live Good 14 days after sumali si Coach Harold. So, January kami nag-start ni Coach Harold sa Live Good. Magto 2 years na kami ngayong January 2025. Okay? Currently, andito ako ngayon sa Region 8 sa Leyte, taga-Tacloban po ako. Isa po akong biktima ng Yolanda. O, di ba? So, naging police po ako for 11 years at naging guro po ako for 9 years. Marami po yung naibigay ni Live Good sa akin. Marami na po. Isa dun sa pinakamalaking biyaya sa akin ay ang pagkakaroon ng sasakyan. So, simulan ko na po. Ang ating topic ngayon ay public speaking. Tayo na nandito ngayon, tayo ay mag-aaral. Ako din mag-aaral. Actually, inaral ko to, nag-enroll ako ng training nito nung ako ay isang pulis pa. So, nakapag-aral ako ng public speaking. Isa po kasi sa demand ng pagiging pulis ang matuto kang magsalita publicly or in front of a crowd. Bakit? Ang amin pong client ay mga tao. So, kailangan magsalita tayo, kailangan matuto tayong humarap sa mga tao. Okay? So, ano ba ang public speaking, guys? What is public speaking? Public speaking is the act of talking in front of a live audience. Okay? With the intent, of course, to educate, to persuade, or entertain your listeners. So, public speaking, guys, is napakalaking category, napaka-broad na category po ito that includes nabubulunan ako, formal public speeches in front of a large audience. So, hindi lang naman large audience, meron din, katulad nito, na ginagawa ko. It is also a way of public speaking kasi may audience po ako. Hindi nyo man ako nakikita personally, pero naririnig nyo ako at live nyo akong naririnig na nagsasalita. Okay? Napaka-importante ang matuto tayong maging or matutong mag-speak publicly. Okay? Ano pa? Public speaking also, guys, is like a keynote address. O, parang mga politician. Yung mga politician, yung mga taong may hinahawakang maraming tao. Oh, let us focus on politician. Sila, talagang inaaral nila, kumukuha sila ng mga tips, paraan kung paano maging magandang mananalita or mamamahayag sa harap ng maraming tao. Okay? So, and more informal speeches in front of smaller audience. Kagaya ng ginagawa natin ngayon. Okay? What are other samples of public speaking? Yung mga host, yung mga MC sa mga event, okay? Yung mga nagko-coach ng mga life coaches, okay? May mga talk sila na marami silang audience. So that is an example of public speaking.
So, simulan na natin ang ating subtopics. Hindi ko ma-adjust yung aking. Okay. So, ito yung ating isosolve ng mga problem. 5 reasons to master the art of public speaking. Yun yung pinakauna. Pangalawa, yung tips for public speaking at meron tayong activity. At actually, maliit lang yung topic natin ngayon. Iniklian ko lang to para mas marami tayong makuhang idea. Kasi pag sobrang dami ng ating sasabihin, mas magugulo yung ating pinag-aralan at the end of the training, parang hindi mo na alam kung ano yung importante o ano yung magandang baunin mo after the training. So ngayon, dalawang topic lang. Okay? Una, 5 reasons to master the art of public speaking. Okay, so there are 5 reasons po to master the art of public speaking. Una, to boost your confidence. Ang magandang kasanayan sa pagsasalita sa harap ng publiko ay makikinabang ang iyong personal at professional na buhay at ito ay sulit. Okay? Pagtuunan ng pansin. Okay? Kailangan talaga pagtuunan mo ng pansin ang pagiging magaling or pagiging matapang, okay? Pagkakaroon ng confidence sa pagsasalita sa harap ng mga tao. Lalong-lalo na pag ikaw ay naka-live good. Okay? Isa pong edge, okay, sa negosyo natin kung ikaw ay mayroong kasanayan o sa pagsasalita in public or in a crowd. Una, to boost your confidence. What is this? Okay? You know what, guys? Overcoming fear of public speaking gives you poise and makes you less nervous in social situation. So, kapag na-boost yung confidence mo, okay? Pag na-boost ang confidence mo, mawawala yung pagiging nervyoso mo, okay? Mawawala yung fear of facing audience mo. Kasi, usually, uh, lalong-lalo na pag ikaw habang lumalaki ka at nagkakaroon ka ng maturity, may maturity ang tao pero hindi sila nagkakaroon ng sapat na confidence para magsalita in front of a crowd. Pero dahil inaaral natin, kay minamaster natin ang art of public speaking, isa sa rason ay para magkaroon ka ng confidence sa sarili. Okay? Para mapalakas ang iyong kumpiyansa. Okay? Ang pagtagumpay at ang sandali, nabubulungan ako. Ang pagtagumpayan, ang takot sa pagsasalita, sa harap ng publiko, guys, ay nagbibigay sa inyo ng kumpiyansa, at nagpapababa ng iyong nervyos, di ba? Tulad ng sabi kanina. Okay? Kapag ikaw ay na-boost mo ang inyong confidence. Number 2, to facilitate career advancement. Anong ibig sabihin nito? Okay? Whether they help you perform better in job interviews or ace a big presentation, effective public speaking, guys, okay, are skills and are essential for anyone who wants to be in leadership or position in the workplace or dito sa negosyo natin. Kasi yung negosyo natin is leadership, di ba? So, kapag isa kang leader at marunong kang magsalita, tiyak na ang negosyo mo ay uunlad. So, magkakaroon ka or this will facilitate career advancement. Okay? More on tayo sa pagiging maunlad, magiging mapapaunlad natin ang ating negosyo dahil natututo or inaaral natin ang pagiging magaling or mahusay magsalita in public or in a crowd. Okay? Number 3 reason, to become a better communicator.
Ang pag-aaral ng mga kasanayan sa pampublikong pagsasalita, guys, ay mag-uudyok sa inyo or sa atin na magmuni-muni at pagbutihin ang ating pangkalahatang mga kasanayan sa komunikasyon. Okay? Isa sa rason ay ang pagiging magaling na magsalita. So, kapag na-master mo ang limang ito, tiyak na tuloy-tuloy, okay? Nakakapagod man ang pagsalita. Pero, since meron kang mastery sa pagsasalita, meron kang develop na sa'yo, or yung instantly nakakapagsalita ka, okay? Yung parang kahit mga pasabog na kunin kang speaker ng upline mo or gawin kang speaker ng downline mo, since alam mo na or na-master mo ang art of public speaking, hindi ka magiging hesitant sa pagsalita or lalabas at lalabas na lang sa'yo. Okay? Natural ang pagiging magaling or a better communicator. Diba? Number 4 reason, to expand your social and professional network. O, di ba? Talagang saktong-sakto sa negosyo na to. Bakit? Okay? Kapag ang rason ng number 4 ay to expand your social and professional network, of course, talagang magagamit mo ito sa negosyo natin. Okay? Tingnan mo, mai-expand, mapapalawak ang mga kakilala mo, mapaparami ang inyong kakilala. Okay? Professionally, ang dami mong makakausap, ang dami mong hindi magdadalaw, hindi ka mag-aalangan lumapit sa mga tao kahit ano man yung kalagayan nila sa buhay or kahit na yung mga taong kakausapin mo mas mataas ang katayuan sa iyo sa buhay, hindi ka mag-aalangan. Okay? Kasi na-build sa sarili mo ang tunay or na-master mo ang limang rason na inaaral natin ngayon. Okay. Hindi ibig sabihin na pinanganak ka or lumaki ka na hindi exposed sa pagsasalita, hindi ka magiging matagumpay ngayon. Dahil everyday is a learning process. So, kapag ikaw mismo, inadmit mo sa sarili mo at binigyan mo ng panahon ang mga training na katulad nito, hindi ka mahuhuli, hindi ka mali-left behind. Okay? Kung wala kang kakilala noon, magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili. Okay? Mapapalawak mo ang confidence mo. Okay? Lalawak at ikaw mismo hindi ka mag-aalangan sa sarili mo para makipag-socialize sa mga tao. Okay? Hindi ka pangungunahan ng takot mo. Okay? Ang mangyayari sa'yo, susulong ka. Okay? Kahit na sino or kahit nandoon, yes, andoon yung takot mo kasi hindi mo makakilala yung mga taong kakausapin mo. Pero since na-build sa sarili mo, okay, na-master mo ang art of public speaking, magtutuloy-tuloy ka sa negosyo. Number 5, to build your influence. Okay? Bakit kailangan nating mag-build ng influence? Dahil sa negosyo natin, itong negosyo natin, guys. Dali, inom lang ako ng tubig. To build your influence. You know what, guys? Public speaking is an amazing tool for spreading your point of view, di ba? Siyempre, kapag marunong kang magsalita, makikinig yung mga tao sa'yo. Whether your goal is to advocate for an important cause or to simply tell a funny story, okay? Dito sa negosyo natin, our main objective are the same. Okay? To have more people under our team, okay? To help a lot of people create or magkaroon sila or magkaroon yung mga kakilala natin or naiimbitahan natin sa negosyo, magkaroon ng magandang buhay, lahat tayo magkaroon ng magandang buhay or ang objective mo ay magiging objective din nila. So, yun yung
ating pinaka-objective. Yun yung ating goal. So, para magkaroon ka ng maging parang influencer ka or yung mga tao nakukuha mo, kumbaga nakukuha mo yung kiliti nila, kailangan mong i-master ang art of public speaking. Okay? So, yun yung 5 rason para isa ka sa magiging matapang. Ako, ang tawag ko dito is tapang eh. Okay? Kapag public speaking, ang tawag ko dito ay tapang. Okay? Kasi kung wala ka nun, hindi ka talaga uusad. Kaya kanina, habang nag-aantay tayo ng mga taong mag-attend dito, trinatry ko, pinupush ko tayo dito na magbukas ng camera, magbukas ng microphone para magsalita. Okay? Ngayon pa nga lang na iilan lang tayo na nandito, nag-aalangan ka ng magsalita. How much more kung humarap ka na sa crowd, andoon ka na sa stage. Okay? So, simulan mo dito pa lang para pag lumabas ka na at magkaroon ka na ng time na ikaw naman ang magsasalita. Okay? At least, dito, na-practice mo na ang sarili mo. So, going back to the 5 reasons to master the art of public speaking, basahin ko ulit, is to boost your confidence, guys, to facilitate career advancement, to become a better communicator, to expand your social and professional work networks, and to build your influence. These are just few of the reasons para ma-master mo ang pagiging magaling magsalita publicly. As we go along with our business, malalaman mo, ikaw mismo, madidiscover mo sa sarili mo ang mga tips, ikaw mismo maaaral mo, ikaw mismo mafa-find out mo sa sarili mo kung ano pa yung mga reason or para ma-master mo ang pagiging magaling na mananalita in public or in a crowd. Diba? Okay? So, next topic. 10 tips for public speaking. Okay? Actually, ito lang yung topic natin. Kaya pala, late tayo nag-umpisa kasi maliit lang talaga yung topic natin. Okay? 10 tips para maging magaling ka na mananalita. Una, know your audience. Okay? So, bago ka pa magsalita, alamin mo sino yung mga audience mo. Anong klase ng mga tao ang makikinig sa'yo? Saan galing ang mga taong makikinig sa'yo? Okay? Ano yung mga gusto nila? Ano yung mga pinanggalingan nila? So, dapat alamin mo kung sino-sino yung magiging audience mo. Number 2, visualize success. Bakit kailangan mong i-visualize? Okay, why do you need to visualize success in public speaking? Of course, para ma-boost ka or para maging confident ka, ma-build mo yung confidence mo na ikaw ay magsasalita. That you are going to think that your activity in public speaking will be successful. Na makikita mo, mapipicture out mo yung sarili mo na magaling kang magsalita. Okay? Para andoon yung encouragement mo sa sarili mo. Kasi kung wala, hindi mo siya ma-visualize na magaling ka, mapipicture out, ma-anticipate mo, saan ka kukuha ng lakas, di ba? Alam natin, halos lahat ng mga tao takot magsalita. If you are not going to visualize success in public speaking, how will you able to do the job well? How will you be able to speak well in public, in a crowd? Number 3, use visual aids. So, itong ginagamit ko ngayon, itong PowerPoint presentation ko, this is one idea of visual aid. Pag physical naman na pagsasalita or andun tayo sa isang stadium or nandun tayo sa isang
place na nagkikita tayo personally, of course, gagamit. Ngayon naman kasi panahon, ang more on na visual aid na ginagamit are PowerPoint presentation. So, of course, kailangan din natin matutong gumawa ng kahit simple lang ng mga PowerPoint presentation. Or syempre, kapag naman yung topic mo or yung gagawin mong pagsasalita in public is kailangan ng mga material aside from PowerPoint presentation, kailangan mag-prepare ka din. Okay? Number 4, share personal anecdotes. Ito, ibig sabihin nito, kailangan na meron kang mga story about yourself or mga situational na mga story. Okay? Ako magbibigay ako. Yung background ng picture ko, ng tingnan nyo, ako yan na nagsasalita. Tingnan nyo, ang daming tao, di ba? So, isa lang yan sa napakarami kong experience na nagsalita ako in public. So, iba-iba po yung topic, iba-iba po yung aking kinikwento or tinitel na story, iba-iba po yung aking sinasabi. In every time na nagkakaroon ako ng public speaking engagement. So, pero more on sa negosyo. Pero, syempre, nagkakandak din ako ng mga training. So, I had a lot of chances already to speak publicly at na-build talaga sa akin. Kumbaga, hindi na ako yung, yes, nag-start ako na nahihiya ako, nag-start ako na parang magtutuloy ko ba to or hindi, di ba? Pero, pag tumungtong ka na pala doon sa stage at nakita mo na yung mga tao, ako ang tekniko, iniisip ko na yung mga taong makikinig sa akin are my family. Okay? So, para hindi ako kabahan, hindi ako mga tugang tuhod, di ba? Parang ini-embrace ko sila na itong mga taong makikinig sa akin ay mga kakilala ko, so I should not be afraid. Hindi ako magpapakita ng natatakot kasi kilala ko sila at kilala nila ako. Okay? Next, know where to look. Saan ka ba talaga titingin? If you're already in front of the crowd, in front of the public, saan ka ba talaga titingin? Ang technique po niyan, sa pagkakaalam ko at ginagawa ko, tinitingnan ko sila sa taas ng kanilang mga mata. Or, yeah, kumbaga, hindi ako tumitingin sa kanilang mga mata directly, sa taas ng kanilang mata. Kasi, usually, ang tendency pag nangyayari yun, tumitingin ka sa kanilang mata, parang, iba-iba kasi yung facial expression or eye expression ng mga tao. So, kapag tiningnan mo ang isang tao, eye to eye, parang mababasa mo kung ano yung impression nila sa'yo. Okay? So, nang sa ganun, para hindi maantala ang pagsasalita mo, or hindi naaantala ang pagsasalita ko, ang ginagawa ko, hindi ko sila tinitingnan eye to eye. Ang tumitingin ako above their eyes. So, dahil malayo naman ang distance ko sa kanila, sa mga nakikinig sa akin, hindi nila halata na hindi ako nakikipag eye to eye contact. So, yun ang dapat. Okay? At wag kang mag-focus sa iisang spot lang. Dapat nililibot mo or tinitingnan mo from right to left yung mga taong kinakausap mo or nakikinig sa'yo. Okay? Next, only write down the bullet points. Itong ginawa kong presentation, 10 tips for public speaking. Okay, itong mga nakabulit, yan po yung sinasabing only write down the bullet points. Huwag kang maggawa or do not write a lot of words or present a lot of words in your visual aids. Kasi, distraction din yan. Okay? What will happen if you write or you present a lot of words in your visual aids or in your guide? Okay? Kapag meron kang guide, pag marami kang sinulat doon, maguguluhan ka na. So magkaroon ka lang dapat ng mga keywords. Magkaroon ka lang ng mga specific na salita, special mga words na magiging guide mo patungo sa pagiging magandang pagsasalita mo publicly. Okay? Next,
Keep it simple. Okay? So, lahat ng mga sasabihin mo, if you are in front of the crowd, if you're in front of the crowd, you should speak simply. Okay? Huwag kang gumamit ng mga words na ikaw mismo nahihirapan kang intindihin. Okay? Yung mga words na ngayon mo palang narinig, pero sasabihin mo na. Okay? Once you try to use a word na hindi mo alam, parang ang lalim ng salitang yon, aralin mo talaga ano yung meaning. Hanapin mo yung mga synonym noon. Okay? Words that are the same of the words that you will try to speak para ikaw mismo ma-express mo siya. Okay? Ma-discuss mo siya thoroughly. Okay? Next. Number 8. Sandali ha. I will just drink water. Number 8 is identify and eliminate your verbal tics. What is this? So identify and eliminate your verbal tics. You may be prone, guys, to using filler words and phrases such as, you know, and like. So pay attention, guys, to your own speech, to your own pattern. Okay? Or you could actually watch a video of yourself speaking to make yourself aware of your unwanted verbal tendencies. Kasi pag hindi mo talaga pre-practice or pag hindi ka talaga nag-prepare, lalong-lalo na if it's your first time to speak publicly, talagang magkakaroon ka yung parang mame-mental blackout ka in front. So, ang mangyayari, aagawin yung ready mong sarili sa takot. Iko-conquer ka ng takot mo. Iko-conquer ka ng pag-aalangan mo if you will not be prepared. Okay? So, pwede kang mag-video beforehand, before your talk, pwede kang mag-video sa sarili mo at para after mong i-video ang sarili mo, makita mo kung ano yung pwede mong baguhin, makita mo kung ano yung pwede mong i-add up okay, sa ginagawa mo. Okay? So, you know what? Perfect diction and enunciation take some serious practice, but it will be worth it when you take the stage to speak for an audience. Diba? Okay? So, kailangan mo talagang tukuyin at talisin ang iyong mga verbal na tick. Maaaring mahilig kang gumamit ng mga ganong mga filler words, diba? Gaya ng sinabi ko kanina na alam mo, yung parang. Kaya't mag-iingat tayo or mag-ingat ka sa iyong sariling paraan na pagsasalita. Okay? Manood ka ng mga videos, ng mga technique. Okay? Para magkaroon ka ng tips or magkaroon ka ng idea kung paano mo siya gagawin. Paano ka magsasalita publicly. Okay? Ang pagkakaroon guys ng perfectong diksyon, okay? Nangangailangan ng seryosong pagsasanay yan. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na it doesn't mean na if you are not yet still you don't have a good diction yet, hindi ka ba magsasalita? Of course, you need to practice. Okay? As you go along, you will be able or you will have good diction, okay, as you go along or as you practice or as you do public speaking. So, hindi naman masama, hindi naman ibig sabihin na hindi maganda yung diction mo, hindi ka naman sasalita. No. Okay, kasi tayo mga Pilipino, hindi talaga tayo, ako mismo, I admit to myself, hindi pa talaga ako ganun kagaling. But still, I'm doing this kasi gusto kong matuto. Gusto ko talaga magkaroon or mabuild talaga yung confidence ko to speak publicly. Okay? Next, number 9, use positive body language. What is this? Okay? Good posture, guys. And friendly smile. Of course, you need to smile. Okay? It works wonder to engage your audience. Kapag nag-smile ka, ako hindi ako makitang mag-smile kasi naaano ako sa aking camera. That's why, hindi talaga ako makabukas ng camera pag ganitong sitwasyon. Kasi
yung camera ko naka, sa taas nakatingin. So, nakikita yung butas ng ilong ko. Okay? So, ganon. Anyway, pag magkaroon ng pagkakataon na makapagsalita ako in person, makikita nyo naman ako kung paano ako magsalita. Ngayon nga lang, hindi nyo ako makita personally or hindi nyo ako makita sa camera. Okay? Okay? So, ibig kong sabihin, sa number 9, gumamit ng positibong wika ng katawan or your body language. Okay? Yung nandoon ka sa in front of a crowd na wag kang magkamutang ulo, yung mga unexpected na mga body language na makukuha yung attention or magkakaroon ka ng bad image in front of the public. So, kailangan aware ka sa ginagawa mo or sa kilos mo if you talk publicly or if you have the chance to talk in front of the crowd. Okay? Sunod, number 10, of course, you need to practice. Kailangan na kailangan talagang mag-practice. So, ang ginagawa ko, hindi pa man ako ganito kagaling magsalita. Of course, this is one way. Okay? Of practicing. Araw-araw. Actually, araw-araw naman talaga, we speak it. Okay? Yun nga lang, pinipili lang natin yung lugar kung saan tayo magsasalita. At pinipili lang natin kung kanino lang tayo magsasalita. Okay? But, okay, it's a red flag kung hindi ka talaga, okay, if you will not push yourself to speak publicly. Most especially that we are with Live Good. And there is really a need for us to learn, okay? To learn and to really be on the spotlight and talk in front of public or talk in a crowd. Okay? No, nobody becomes an expert on their first try, guys. Okay? So the more we practice talking in public, the easier it becomes. So mapapadali. Okay? As we go along, okay, do the talking in public, mapapadali. Okay? Whenever you're presented with an opportunity to speak, guys, in front of others, jump on it. Grab that opportunity. Okay? So, but you have to rehearse alone. Okay? Kailangan mong mag-rehearse na ikaw lang. Pero, while doing that, of course, nasa isip mo na din. Okay? You have in your mind that iniisip mo na maraming tao ang nagsasalita, maraming tao ang nakikinig sa'yo. Okay? It actually helps. Nakakatulong talaga yan para maging komportable ka, okay? At maging accustomed sa'yo ang abilidad mo. Okay? So, kailangan na magkaroon ka talaga ng practice. Ako, I tried once ata or twice na hindi ako talaga nag-practice sa sasabihin ko eh. Ano yun? Face-to-face yun na pagsasalita. Pero dahil nandun na-build na yung confidence ko, nakapagsalita naman ako. Okay? Kasi kahit gaano ka-prepare ng materials mo, pero you don't have this confidence in you that you will be talking in front of people, hindi ka rin, okay? Hindi ka rin magiging successful doon. So both, you need to prepare and you need to be confident. Okay? Okay. So, that's actually the last meron pa tayong activity, guys, pero meron lang akong 10 public speaking errors na sasabihin sa inyo. Okay? Number 1, lack of initial rapport with listeners. Anong ibig sabihin nito? Okay? Ibig sabihin nito, kakulangan ng pagkukonek sa mga makikinig. So, kailangan mag-connect ka. Usually, nagkakamali talaga ang isang speaker pag hindi siya kumukonect sa mga tagapakinig niya. So, kailangan mag-build ka ng rapport. Kaibiganin mo beforehand, makipag-usap ka para malaman mo
kung sino-sino yung mga audience mo. Okay? Para magkaroon ka ng comfortable na pagsasalita. Maging komportable ka on stage. Of course, kasama na din doon yung pananamit mo. Okay? Na hindi ka mag-aalangan to face them because you are ready. Physically, mentally, di ba? Socially, ready ka. Okay? Number 2 na na pagkakamali ng mga taong speaker or nagsasalita. Number 2, okay? Kahigpitan or i-English na lang natin para hindi tayo mahirapan. Stiffness or woodenness in use of body. Yung naninigas ka in front, yung parang hindi ka na gumagalaw, di ba? There are speakers who are actually standing on the same spot. Hindi sila naglalakad-lakad. Makikita mo na hindi siya confident dahil hindi siya gumagalaw. Okay? Hindi niya iniikot yung buong stage na sa kanya naman. Kasi siya yung nagsasalita eh. So, kailangan tanggalin mo yun. Okay? And para at least ma-release mo yung natatagong mong energy. Kasi kapag nandoon ka lang sa isang spot ng stage, hindi ka gumagalaw, okay? Parang nasemento na yung paa mo sa stage. Kaya ang nangyayari, nagiging mali yun. Isang mali yun sa mga speaker. So kailangan gumagalaw-galaw ka, baka ka ma-stroke doon sa iyong kinalalagyan. Okay? Number 3, pagkakamali. Material is intellectually oriented and audience isn't involved emotionally. So yung mga material na ginagamit mo, wag yung walang sense. Okay? Wag kang maglagay ng maraming kolorete or maraming ano diyan, arte-arte, sobrang maarte na yung presentation mo or yung material mo. Simplihan mo lang. Okay? Para yung focus ng inyong listener ay doon lang talaga sa topic. Okay? Ako usually nakikita ko yung nung guro pa ako, nung nagtiteach pa ako, ang dami kong flower na kung ano-ano doon na pinaglalagay sa aking visual aid. Ay, hindi pala maganda yun. Bakit? Imbis na nakatutok yung audience ko doon sa aking gustong ituro, tinitingnan nila yung flower, kung ano-ano yung mga pinagtitingin. So, nawawalan sila ng focus sa sinasabi mo. Nawawalan sila ng direction sa mga sinasabi mo. Okay? Naiiba yung focus nila. Okay. Sunod na pagkakamali. Speaker seems uncomfortable because of fear of failure. Eto. Okay. Hindi pa nga nasisimula magsalita. Okay. Nagiging uncomfortable na sila because pinapangunahan sila ng takot. Okay? Fear of failure. Baka sila daw mag-fail sa sasabihin nila or baka mag-fail ang kanilang pag-speak publicly. Sunod, poor use of eye contact and facial expression. Pag sobrang dami na ng crowd mo, okay, at malayo ka na doon sa kanila, pwedeng hindi ka makipag-eye contact. Gaya na sinabi ko kanina. Gaya ng audience ko dyan, sa background ng picture na to. Marami akong audience. So, hindi ako tumitingin na talaga directly sa mga mata nila. Pero if you only have few audience, there is a need for you to look them or look directly into their eyes para kunekwentuhan mo talaga, para makuha mo sila, na makinig sila at makinig talaga sa'yo. Okay? Sunod, na mali, lack of humor. So, kailangan mag-build ka ng sense of humor. Yung parang nililigawan mo yung mga audience mo. Diba? Ang mga manliligaw, mga nanliligaw, talagang nagkakaroon sila ng sense of humor para mapa-oo lang yung kanilang nililigawan. So, to talk publicly, okay, to talk in front of the crowd, you should also have a sense of humor. Kahit mga bago pa lang or kahit ngayon mo pa lang makakausap yung mga taong magiging audience mo. But if you have this sense of humor, you will be able to get them. Makukuha mo yung kiliti ng mga makikinig sa'yo. Okay? Sunod,
Speech direction and intent are unclear due to improper preparation. So you should prepare, prepare, prepare. Okay? Lalo na kapag ang objective mo sa iyong pagsasalita, nakasalalay ang future na iniisip mo. Of course, you really need to prepare. Pero dito sa negosyo natin, uh, 5 times na business presentation ka, siguro naman sobrang expert ka na dyan sa time na yan. Okay? Pwede hindi ka na mag-prepare kasi pabalik-balik lang yung slides mo. Okay? Pero, of course, you need to have changes or you need to adjust naman on the way you talk. Nakadepende yon sa kung ilan, sino, ano ang mga magiging audience mo. Diba? Number 8, inability to use silence for impact. Anong ibig sabihin nito? Kawalan ng kakayahang gamitin ang katahimikan para sa epekto. So, 'di ba, marami kang audience, hindi mo makontrol, maingay pa din sila. So, anong gagawin mo? Kailangan meron kang idea. Ako, usually ang ginagawa ko, nagtatawag ako ng mga audience. Tinatanong ko para, lalong-lalo na pag nakikita ko na siya yung nagsasalita, ay nilalapitan ko talaga at kinakausap ko. Parang gumagawa ako ng technique para makuha ko yung attention. Okay? Sunod. Okay? Lack of energy. Okay? At tune. So, kailangan ipakita mo that you are energetic. Okay? Meron kang sinasabing, kumain ka ng almusal, uminom ka ng maraming tubig, ready ka physically. Okay? Kailangan nandoon yung energy mo. Diba? Kasi pag wala, yung parang ewan lang na nagsasalita, yung parang gabi ng lagi. Yung parang ganun, na matatakot yung audience mo, hindi dapat ganun. Okay? So, dapat andoon yung energy mo while talking. Okay? Hindi ko alam kung ano yung energy na binibigay ko sa inyo ngayon habang ako nagsasalita. Pero of course, alam ko naman kasi yung host natin, nakikita ko siya talagang tumatango-tango. Ibig sabihin, malakas talaga yung energy ko habang nagsasalita ako. Okay? At number 10, paggamit ng nakakabagot na wika. Okay? At kakulangan ng kawili-wiling material. Okay? So, kailangan yung mga gamit mo sa material or mga gamit mo for your public speaking, kailangan hindi siya boring. Meron man siyang konting kulay, pero not too much na mawawala, madi-defocus yung audience. Okay? So, that's it. Yun yung mga 10 pagkakamali. Actually, tapos na tayo. So, meron lang tayong activity. I hope you learn something from. Meron po ba kayong natutunan? Pa-type naman ng yes kung meron. Kahit, ewan ko, parang sobrang mabilis yung aking pagsasalita ngayon. Kasi malalim na yung gabi. O, diba, Coach Harold, nandiyan ka pala. Akala ko tulog ka na. Okay? Thank you sa may mga natutunan. Alam ko naman ang dami natin ngayon. Meron tayong activity, guys. Madali lang to. Meron akong i-play na video na maliit. Mga seconds lang na video. Okay? At, after kong i-play ang video na yon, I want a volunteer na magsalita about sa video na napakinggan. Parang public speaking din. Okay? So, titingnan mo ang video, panunuorin mo. Actually, wala siyang sound. Just a plain video. Okay? And I want a volunteer na sabihin kung ano. 3 to 5 sentences enough. Okay? Para makapagsalita ka lang. Of course, your microphone should be open. Okay? So, ito yung first video natin, guys. Okay? So, yun lang. Yun lang yung video natin. Sino yung gustong mag-share or sino yung gustong magsalita about the video?
Okay, Ako, host. Sige, sige, very good. okay. So, isa sa mga idea ko lang na nakita ko sa video is parang tumalon sa taas, no? Is yung isa parang instructor nagtuturo kung paano sa maging balance para mabalanse na yung mabalanse na yung ano niya sa ng Skydiving. taas. Oh, di ba? Okay, in that manner, Coach, ano nga ba yung pangalan mo, host? Kalimutan ko yung pangalan mo. Remark po. Okay. In that manner, nagsalita ka in publicly. Okay? Yun, hindi mo man alam na public speaking yung ginawa mo, pero nagsalita ka. And you were able to manage yourself dahil meron kang sinundan na video. Diba? Ibig sabihin, marunong at matututo ka talagang magsalita ng magsalita kapag pre-practice mo ang sarili mo. Okay? Let's move on to the next video. Thank you, Coach. Okay? Ito i-play ko po. Please look at the video. Again, wala tong sound. Tingnan nyo lang and later I'm going to ask a volunteer. Play ko. Okay, so that's it. That's for our second video. Sino po yung magbo-volunteer para bigyan ng kwento ang ating video na play? Coach Harold siguro. Coach Harold, andiyan ka pa? Ay wala? Natutulog na din si Coach Harold. Ah, si Coach Gray. Sige, Coach. Okay, hello po Hi. everyone. Good evening. Okay po. So, based po sa nakita ko na yung mga gulay po. Iba't ibang kulay ng gulay na ito yung nagbibigay sa atin ng nutrition. So, kailangan natin kumain ng gulay at kung gusto natin lumakas yung katawan natin, so we have to consume a lot of vegetables, lots of protein at nutrients para mas lalo tayong maging malusog at maging malakas sa ating pangangatawan, and it will create us a good immune system. So, yan lang po. Thank you so much, Coach Grace, di ba? Sa ginawa mong yon, ikaw na po ay nagsalita in public or nagsalita sa mga tao. Okay? Ibig sabihin, gamit ang video na pinakita ko, nakapag-create ka ng story out of it. So, ibig sabihin, isang way na yan na ikaw pala ay mayroong confidence to talk. Okay? So, yun lang talaga. Okay? Huwag isipin ang mga taong makikinig sa iyo. Tingnan mo ang idea or tingnan mo ang objective mo, tingnan mo yung material mo at doon gumawa ka ng kwento. Okay? Thank you so much, Coach Grace, sa pagpa-participate. Next video, 4 lang to, pangatlo na to. Okay? Yun lang. Sige po, sino yung gustong mag-volunteer to talk about the video or tell a story about the video? Parang 3 na lang tayo dito na nagsasalit, nag-uusap po. Ako, coach, no? Okay, sige. Ikaw ulit. Very good yung mga students ko. Ayan, sa mga nakita ko, siyempre daming buildings, daming ilaw, mga iba-ibang mga kulay ng ilaw, maraming mga sakyang maliit, malayo, no? Mga bahay, yun, parang bahay tayo, building. Okay. Thank you so much, Coach. 'Di ba? So, yun, sample talaga yan. Ibig sabihin, hindi ka talaga pwedeng magsalita na wala kang napipicture out. Kahit wala kang physical na picture, pero mayroon sa isip mo, okay, nag-recreate ka ng picture sa isip mo, makakapangsalita ka. Because, talking in public is just telling a story. Nagkikwento ka lang. Okay? Sunod-sunod na pagkikwento. Simultaneous na,
simultaneous, dire-diretsong pagsasalita. Okay? Our last video, okay? So yun lang. Sino yung gustong magbigay or magkwento about the video na na-play ko? Ulitin ko. Okay, yun lang. Siguro si Coach Grace din. Sige, ako na naman. Mga Okay, very so, good. Typing very good. okay, so nakauwi na kasi ako sa bahay. So, may time na po. So, yun, ang nakita ko po dito sa video is, yung aso is napaka-playful niya na, yung anything that, wala siyang worries, without worries sa whatever yung nasa paligid niya is, masaya lang siya sa buhay niya. Tapos, naglalaro lang siya dyan sa may damuhan. At dapat, yung para sa akin, nakita kong, lesson dyan, kasi pwede nating mai-apply sa sarili natin, sa buhay natin, na maging gaya tayo ng isang aso na masaya lang, cheerful, and so cute, and yung walang worry, hindi tayo magpapatalo sa stress natin. Yun, nagiging maganda yung game of life natin. Yun, be positive always. Yun lang po. Thank you so much, Coach Grace. Ibig sabihin kanina, yung sinabi niya sa unang video na create niya ng story, medyo alangan pa siya. Pero ngayon, yung pagkikwento ni Coach Grace about the dog is parang lumalim yung deeper meaning or yung kwento niya ay nagkaroon ng deeper sense, di ba? Ibig sabihin, na-boost yung confidence mo dahil nag-start ka na magsalita kanina at nakapangalawa ka pa. Di ba? So, yun ay isang paraan ng pagiging or pagkakaroon ng or nagmamaster ka ng art of speaking. Di ba? So, yun lang. Tapos na yung ating topic. I hope mayroon tayong mga natutunan. In conclusion po, ang public speaking po ay hindi naman talaga para sa magagaling yun. Para sa lahat yun. Nakadepende talaga yun kung papaano mo ipupush ang iyong sarili. Paano ka naniniwala sa sarili mo or paano ka magbibigay ng halaga sa sarili mo. Lalong-lalo pa nandito tayo sa negosyo na kailangan meron kang tibay or dala-dala mo ang sarili mo, presence ng sarili mo habang nagninegosyo. Kailangan na kailangan yun. So, una doon is kailangan magkaroon ka ng confidence or matuto kang magsalita publicly. Anytime, at any given situation na mayroon ka, dahil sa negosyo na to, okay, the number one key to success in this business is through public speaking or through talking in front of people. Maging sino man sila, ang importante ang goal mo. Okay? So that's it. Thank you so much, guys. Stop ko na yung aking pag-share. Maraming salamat. Thank you po. Thank you learning. po, Ma'am Giselle. Salamat din. Thank you, Ma'am Giselle. Meron din akong tinitik note. Wow. Thank you so much po. So, You're again, welcome. sa mga nandito, no, si Coach Rosita, si Coach Jose, ayan, si Coach Grace, na siyempre maraming salamat din na nandito tayo at maliban pa sa ating upline, Coach Harold. Coach Harold, magtutok ka pa po. Coach Harold.